Matapos na isang taon, arestado ang lalaking nakabaril at nakapatay sa kanyang katrabaho sa construction site sa Cavite. Napikon umano ang suspect habang naglalaro ng pool o bilyar. Saksi, si Emil Sumang. Panay ang mura ng lalaking walang suot pang itaas. Sa kausap niyang lalaki sa bidyong ito, nakuha sa Silang Cavite, Pebrero noong nakaraang taon. Ilang sandali pa. Tumumba ang biktima matapos sapakin ng suspect. Ilang minuto pang tumatagal ang konfrontasyon hanggang sa umalis saglit ang suspect. Sa investigasyon, lumabas na pilit umanong pinapalayas ng suspect ang biktima sa construction site kung saan sila kapwa nagtatrabaho. Napikon daw noon ang suspect sa larong pool. Pagbalik ng suspect, may bitbit na siyang baril. Naputol ang recording ng video pero sa puntong ito, nangyari ang pangumaril na ikinasawi ng biktima. Matapos ang isang taon, inaresto ang suspect. Naabutan ng mga pulis ang suspect na natutulog sa sala ng bahay. Kamay sa ulo. Kamay sa ulo. Kamay sa ulo. Sa ulo ko, sir. Sa ulo. Kapkapang. Nakakuha tayo ng information given to us by our barangay officials and proprietors na bumalik itong akusado doon sa kanyang asawa sa bahay niya rin sa lugar nila. Yung binanggit ng ating akusado, kaya niya daw naparil itong si biktima, ay natutulog na siya di umano at kinukulit daw siya sa sobrang kalasingan, kinukulit siya. And then, lumabas siya. Ang sabi sa kanya nung kinatok siya is pinahihinto daw yung paglalaro ng pool. Labis naman ang pagsisisi ng suspect. May nabenta rin sa akin doon ng mga kasama ko sa trabaho na palpit na perte. Nabulot ko po. Ayun, nandun na po. Nadiskurasya ko na. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Nahulihan ng hininalang shabu ang isang grade 9 student sa Bacolod City. Ayon sa pulisya, may nagsumbong umano sa gwardya na may dalang patalim ang 16 anyos na estudyante kaya ininspeksyon ang kanyang bag. Nakuha umano ang 2 plastic ng droga na nagkakahalagang mahigit 200,000 piso. Nasa kustodiya na ng Social Development Center ng Bacolod City ang estudyante. Mariing itinanggi ng ina ng estudyante na sangkot sa illegal na droga ang kanyang anak. Hindi rin inaalis ng mga pulis ang posibilidad na napagtripan ng estudyante. Patuloy ang investigasyon at tinututukan din kung paano naipuslit ang droga sa paaralan. Magsasagawa ng 2 araw na tigil pasada ang grupong Manibela kasunod ng malakihang taas presyo sa petrolyo na ipinatupad simula po ngayong araw. Patuloy ang tensyon sa gitnang silangan at sa ngayon may namumuuring sigalot sa pagitan ng Yemen at Saudi Arabia. Saksi si Bernadette Reyes. Habang nagpapatuloy ang mga pag-atake ng Amerika sa Iran na ngayon nasa ika-10 araw na, may namumuong tensyon sa pagitan ng Yemen at Saudi Arabia. Ang grupong Houthi na kaalyado ng Iran nagdeklara ng naval blockade laban sa Saudi Arabia dahil sa anilay pangiipit at pagbablockade umano ng Saudi sa Yemen. Ang Saudi Arabia kinondena ang alegasyon ng mga Houthi. Gagawin daw nila ang lahat para protektahan ang kanilang mga barko. Mahigit 1 dekada ng sigalot sa pagitan ng mga Houthi at ng Saudi. Naglunsad ang military intervention ng koalisyon ng Saudi at iba pang Arab states nang kubkubin ng mga Houthi ang kabisera ng Yemen noong 2015. Binabantayan ngayon ang magiging epekto nito sa Bab el-Mandeb Strait na malapit sa Yemen at nagdurugtong sa Gulf of Aden at sa Red Sea. Nagsisilbing daanan ng langis mula sa Saudi Arabia ang naturang daluyan, lalo't sarado ang Strait of Hormuz dahil sa gera sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Nitong Hunyo, umabot sa 7% ng global oil output ang idinaan sa Bab el-Mandeb. Ang tensyon sa gitnang silangan ramdam ng bulsa ng mga tsuper, lalo ngayong nagpatupad ang mga oil company ng big-time oil price hike.
Sa monitoring ng Department of Energy, 4 na magkakasunod na linggo nang tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. Para maibsan ang epekto nito, ginawa ng utay-utay ng ilang oil companies ang dagdag presyo ngayong linggo. Pero mabigat pa rin daw, lalo na sa mga pumapasada. Lalo't halos umabot na sa 90 pesos ang kada litro ng diesel. Wala na tayong magawa dyan, ganyan na talaga yan. Pagbaba nila, piso, pagtaas, 10. Biyahe pa rin, kung may kikitain pa, kung wala na, tigil na. Bukas magsisimula ang 2 araw na transport strike ng Grupong Manibela. Maaari pa raw itong umabot hanggang Biyernes, July 24. Makarinig lang ng chismis ang mga oil companies at ang Department of Energy na may giyera sa gitnang silangan. Agad na silang magtataas ng presyo. Dapat i-unbundle po ninyo yung presyo ng mga produktong petrolyo para makita natin magkano talaga ang pag-angkat, magkano ang ginagamit o ang gastos. Hihirit rin daw ang grupo ng dagdag pasahe. Noong Marso, sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang planong dagdag singil. Yung na-outlet na piso na per hike, ano na po ang nangyari, mahal na Pangulo? Magsosona na po kayo. Yung piso na ibinigay sa atin, sana naman po nakikiusap kami na madagdagan pa ng piso. Hindi po sasapat ito para lamang po ito makasurvive kami. Wala pang pahayag ang LTFRB. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Hulihan po ang paninipa ng isang rider sa 2 siklista sa Manila East Road sa Binangonan, Rizal. At sa dashcam video na kuha nitong linggo, unang sinipa ng rider ang siklistang nakaasul. Ilang sandali pa, sinipa naman niya ang siklistang nakaputi. Ang kwento ng isa sa mga siklista, bago ang paninipa, muntik umano siya mabangga ng rider, kaya pinagsabihan niya ito. Nagulat na lang siya nang bigla siyang sinipa ng rider. Mabuti na lang daw at hindi siya tumama sa nakatigil na truck. Iniinda ng siklista ang sugat sa mukha, sa tuhod, pati na sa paa. Isinuko naman ng kanyang ina ang 28 anyos na rider. Ang sabi ng Honan Police, umamin ng rider na nakainom ito at inimpound din ang kanyang motorsiklo dahil walang kaukulang dokumento. Pinauwi muna ang rider at ipatatawag para sa investigasyon. Posible po siya maharap sa reklamong attempted homicide. Arestado ang 3 nagbebenta umano ng droga sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Mindanao. Isa po sa mga naaresto, mag-awol na pulis. Saksi si Marisol Abduraman, exclusive. Matapos makatanggap ng hudyat mula sa nagkunwaring buyer, agad nagtakbuhan ang mga otoridad papunta sa target area sa barangay na Tumulan sa Taguluan, Misamis Oriental. Arestado ang target ng operasyon na si alias Wawang, na ayon sa Police Regional Office 10 ay dating pulis. Nahuli rin ang kanyang umunong kasabwat na pusher. Nakuha sa kanila ang 10 sachet ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 544,000 pesos. Itinuturing na high-value individual ang dating pulis na natanggal raw sa serbisyo nito lang Pebrero ayon sa Police Regional Office 10. Nag-awol daw ito matapos magpositibo sa random drug testing Hulyo noong nakaraang taon. Kinakatukutan po ito si alias Wawang. Ginagamit po niya yung kanyang badge at yung kanyang ID at nagpapakilala po siya na still he is an active member po ng PNP. Kaya po kinatatakutan po siya yung mga bumibili sa kanya. Pag hindi magbabayad, tinatakot po niya. Nabawi sa na-dismiss na pulis ang kanyang police badge at police ID. Si alias Wawang umano ang nag-ooperate sa bayan ng Taguluan at sa mga karatig na bayan. Meron pong mga industrial workers, yung iba naman po is meron pong mga truck drivers. No, yun po allegedly no na mga parokyano po niya. Sa Barangay Ipona naman sa Cagayan de Oro City, nahuli ng mga otoridad ang isa pang high-value individual na si alias AJ. Nakuha sa kanya ang 300 gramo ng shabu na aabot sa mahigit 2 milyon pesos ang halaga. Malaki po yung kanyang network sa area. Nagbabagsak po siya sa mga SLI po natin. Patuloy na inaalam kung kabilang sa malalaking grupo ang mga nasakoting suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Inilatag ni DFA Secretary Teresa Lazaro ang posisyon ng Pilipinas sa konfrontasyon ng China Coast Guard at Philippine Navy sa Ayungin Shoal sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Saksi si JP Soriano.
hawak kamay ang mga ministro ng Association of Southeast Asian Nations para sa tradisyonal na family photo ng opening ceremony ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting para sa ASEAN 2026. Matapos ang Foreign Ministers Meeting, inisa-isa ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ang mga napag-usapan at inisyal na napagkasundoan ng mga ministro kaugnay sa iba't ibang issue sa rehiyon, pati na ang paglalabas ng pahayag ng ASEAN kaugnay sa panibagong gulo sa pagitan ng Amerika at Iran. Pero nang matanong kung napag-usapan ba ng mga ministro ang tungkol sa paluan sa pagitan ng China Coast Guard at Philippine Navy sa Ayungin Shoal, sabi ni Lazaro inilatag niya ang posisyon ng Pilipinas dito. Pero wala pa raw tugon ang mga ministro ng ASEAN. I was the one who presented it as part of the discussion because everybody has read it. It's all in the newspapers. But the foreign ministers did not respond to that position that I made because I think everything is still being discussed between the two parties. Gayunman, ang pinagtuunan ng pansin ng mga ministro ng ASEAN ang pagbuo ng Code of Conduct on the South China Sea o yung COC. Almost all have really focused themselves on the development that is happening on the Code of Conduct between ASEAN and China on the South China Sea. Wala mang tugon ang ASEAN sa naging aksyon ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. Nakahanap naman ng kakampi ang Pilipinas mula sa Amerika at Australia na kapwa naglabas ng pahayag sa pagkondena sa insidente. Dati namang tahimik ang ASEAN sa isyong ito maliban sa Pilipinas na kinatigan ng 2016 Arbitral Award na nagsasabing walang visa ang 9-dash line claim ng China. Bukod sa Pilipinas, ilang ASEAN countries din ang may mga inaangking bahagi sa South China Sea at West Philippine Sea, gaya ng Vietnam, Brunei at Malaysia. Ngayong gabi o bukas, inaasahang makakapulong ni Lazaro si Chinese Foreign Minister Wang Yi para sa isang bilateral meeting, pati na rin si US Secretary of State Marco Rubio. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Ilang personalidad at programa ng GMA Network ang kinilala sa FAMAS Awards for Broadcast Arts. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Sa inaugural FAMAS Awards for Broadcast Arts, 3 parangalang tinanggap ni multi-awarded Kapuso broadcast journalist Cara David. Isa siya sa nanalong Best Host for Public Service. Wagi rin ang kanyang podcast na I Listen bilang Best Public Affairs Talk Show. Habang Best Documentary ang kanyang eyewitness episode ng Embalsamador de Motor. Kwento ito ng grupo ng mga embalsamador na nagseserbisyo sa mga liblib na lugar sa Tiboli, South Cotabato. Thank you very much sa FAMAS. But more than that, thank you sa GMA for giving me the opportunity to tell stories every day. Nakasuot po ako ngayon ng tribal necklace. Ito po ay bigay sa akin ng mga riders ng Tiboli, South Cotabato. At yung pagkapanalo po ng Embalsamador de Motor ay inaalay ko po sa kanila. Best Educational Show naman ang Born to be Wild. At Best Lifestyle Show ang Biyahe ni Drew. Sa larangan naman ng entertainment, Family Feud ang nanalong Best Show for Game Reality and Competition. Best Entertainment Talk Show ang Fast Talk with Boy Abunda. Best Variety Show naman ang It's Showtime na napapanood sa GMA. Habang Best Host for Entertainment, si It's Showtime host Vice Ganda. Big winner naman si Sparkle star Kelvin Miranda na waging Best Performer para sa kanyang pagganap bilang Adamus sa Encantadia Chronicles Sangre. Inaalay raw ni Kelvin ang panalo sa kanyang pamilya, lalo na sa namayapang ama. Alam ko na kapag nakita nyo tong award na to, hindi ko alam kung anong magiging itsura niya. Kasi hindi rin ako talaga sanay tumanggap ng award, kaya malaking puwang to sa puso ko. And para sa'yo to, Di. Ako, si Aubrey Carampel, ang inyong saksi.